inaasahan. Pagmamahal. Pagmamahal para sa maliit na nilalang na ito. Ito na lang ang meron siya. Isang piraso ng kanyang sarili na totoo at dalisay. Lalaban ako para sa'yo, bulong niya sa kawalan. Kahit anong mangyari, lalaban ako. Sa desisyong iyon, isang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Kinabukasan, lumabas siya ng kwarto na may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Nakita ito ni Maya. Mukhang nakapagdesisyon ka na, sabi ni Maya habang nagtitimpla ng kape. Tumango si Tala, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na lang ang meron ako, Maya. Lalaban ako para sa kanya. Kung iyan ang desisyon mo, nandito lang ako, sagot ni Maya, niyakap siyang muli. Ngunit ang sandali ng kanilang kapayapaan ay biglang nabasag ng isang malakas at paulit-ulit na katok sa pinto. Isang katok na may diin, may pagkaapurado. Nagkatinginan sila ni Maya. Iisa lang ang naiisip nilang tao na kakatok ng ganoon. Binuksan ni Maya ang pinto. At gaya ng inaasahan, si Inigo del Rosario ang nasa labas, ang mukha ay matigas, ang mga mata ay nag-aapoy. Nasaan si Tala? Tanong nito, ang boses ay malamig at may otoridad, na tila nag-uutos sa sarili nitong opisina. Wala kang karapatang pumunta dito, Inigo, matapang na sagot ni Maya, hinarangan ang daan. Ngunit itinulak siya ni Inigo ng bahagya para makadaan. Asawa ko siya. May karapatan ako. Dire-diretso itong pumasok at hinarap si Tala. Ang tingin nito ay matalim. Umuwi ka na, Tala. Tama na ang dramang ito. Ang dating Tala ay yuyuko na lang at hihingi ng tawad. Ngunit ang Tala ngayon ay iba na. Pinalakas ng desisyong ginawa niya para sa kanyang anak. Humarap siya kay Inigo, ang baba ay nakataas. Hindi ito drama, Inigo. Ito ang buhay ko, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit matatag. At hindi na ako babalik sa kulungan na iyon. Kulungan? Tumawa si Inigo ng mapait. Ang buhay na ibinigay ko sa'yo, kulungan ang tawag mo. I gave you everything. Binigyan mo ako ng lahat ng bagay na mabibili ng pera, Inigo. Pero kinuha mo ang isang bagay na hindi ang sarili ko. Lalapit sana si Inigo, aabutin ang kanyang braso. Huwag ka nang magmatigas, Tala. Umuwi na tayo. Automatikong napaatras si Tala, ang mga kamay ay agad na napunta sa kanyang tiyan para protektahan ito. Ang kilos na iyon ang nagpatigil kay Inigo. Ang tingin nito ay napunta sa mga kamay ni Tala na nakapatong sa kanyang tiyan. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng pagkalito. Nakita ni Tala ang pagbabago sa mukha nito. Ito na ang pagkakataon niya. Ang sandata niya. Ang kanyang deklarasyon ng kalayaan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Inigo. Huwag mo akong hawakan, Inigo, sabi niya, ang bawat salita ay binibigkas niya ng malinaw at may bigat. Buntis ako. Natigilan si Inigo. Ang buong postura niya ay nanigas. Nagpatuloy si Tala, ang boses ay tumaas ng may bagong tapang. At mag-isa kong palalakihin ang anak ko. Buntis ako. At mag-isa kong palalakihin ang anak ko. Ang mga salita ni Tala ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Inigo. Nakatayo lang siya roon, sa gitna ng sala ni Maya, hindi makagalaw, hindi makapag-isip. Ang lahat ng galit, ang lahat ng otoridad na dala niya pagpasok, ay biglang naglaho na parang bula. Buntis siya. Magkakaanak sila. Ang mga katagang iyon ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan habang nagmamaneho siya palayo sa apartment. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa sasakyan o kung paano niya napinaandar ito. Ang alam lang niya, kailangan niyang umalis doon bago siya tuluyang gumuho sa harap ni Tala. Ipinark niya ang kotse sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Napahawak siya sa manibela, ang mga daliri ay nanginginig. Ang unang pumasok sa isip niya ay hindi ang kalusugan ni Tala, hindi ang responsibilidad, kundi isang bagay na mas makasarili. Isang anak. Isang dugong del Rosario. Isang tanikala na mag-ugnay sa kanila ni Tala magpakailanman. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito na. Ito na ang sagot. Hindi na makakatakas si Tala ngayon. Hindi na niya pwedeng sabihin na wala na silang koneksyon. Ang batang nasa sinapupunan nito ay ang kanyang alas. Ang kanyang daan pabalik sa buhay nito. Sa gitna ng kanyang mga kalkulasyon, muling tumunog ang kanyang cellphone.
Si Doña Esmeralda. Tila may pang-amoy ang kanyang ina sa mga importanteng kaganapan sa buhay niya. Huminga muna siya ng malalim bago sagutin, pinipilit na gawing kalmado ang kanyang boses. Inigo, nakita mo na ba siya? Nakausap mo na, tanong agad nito, walang paligoy-ligoy. Yes, ma. I saw her, sagot ni Inigo. At? Uwi na ba siya? Anong sabi? Nag-atubili si Inigo. Ngunit alam niyang kailangan niya ang payo ng ina. Ang kanyang ina, na laging alam ang tamang gagawin para mapanatili ang kapangyarihan at imahe ng kanilang pamilya. Ma, she's pregnant. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Inasahan ni Inigo ang pagkagulat, siguro ikaunting galit. Ngunit ang narinig niya ay isang mahinang tawa, isang tawa na maihalong tagumpay. Well, sabi ni Doña Esmeralda, ang boses ay puno ng bagong sigla. Kung ganoon, mas madali pala ang lahat. Congratulations, anak. Gagawa ka na ng tagapagmana. Pero ayaw niyang bumalik, mas sinabi niyang palalakihin niyang mag-isa ang bata. Kalokohan, mabilis na sagot ng kanyang ina. Hindi niya kaya. Saan siya kukuha ng pera? Sa pagtitinda ng bulaklak. Huwag kang maging katawa-tawa, Inigo. Anak mo yan. Karapatan mong alagaan. Ipakita mo sa kanya na hindi niya kayang mabuhay nang wala ka. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy ng kanyang desperasyon. Nawala ang kaunting pag-aalinlangan sa kanyang isip. Tama si Mama. Paano nga naman bubuhayin ni Tala ang isang bata? Siya ang ama. Siya ang may kakayahan. Siya ang may karapatan. Anak mo yan, Inigo. At apo ko yan, pagpapatuloy ni Doña Esmeralda, ang boses ay nagiging maseryoso. Hindi ako papayag na palakihin ang isang Del Rosario sa kung saan saang apartment lang. Gamitin mo ang utak mo. At ang pera mo. Offer her everything. A beautiful home, the best doctors, a life of comfort. Hindi niya matatanggihan yan. Walang babaeng tatanggi sa ganyang kaginhawaan para sa anak niya. Lason sa matamis na salita. Iyon ang plano. Hindi na niya ito pipilitin. Hindi na siya magagalit. Aalukin niya ito ng isang paraiso na siya lang ang makakapagbigay. Kinabukasan, hindi na siya personal na pumunta. Ipinadala niya ang kanyang abogado, dala ang isang makapal na folder. Isang kontrata. Isang kasunduan na inihanda ng pinakamagagaling na abogado ng Del Rosario Construction. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang abogado ilang oras ang lumipas. Sir Inigo, kasama ko po si Imer Reyes at ang kanyang abogado, si Atty. Santos, sabi ng abogado niya. Good. Did she sign? Tanong ni Inigo, puno ng kumpiyansa. Sir, hindi po. Actually, di. Sa kabilang linya, narinig ni Inigo ang boses ni Tala, malinaw at matatag. Sabihin mo sa kliyente mo, Ding Del Rosario, na hindi mabibili ng pera niya ang anak ko. At lalong hindi mabibili ng pera niya ang kalayaan ko. Pagkatapos noon, narinig ni Inigo ang tunog ng pinupunit na papel. Sunod-sunod. Malutong. Bawat punit ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Sir, tanong ng kanyang abogado, tila hindi alam ang gagawin. Speakerphone mo, utos ni Inigo, ang panga ay nag-igting. Narinig niya ang boses ni Tala ulit, mas malapit na ngayon. Inigo, nakikinig ka ba? Para malinaw sa'yo. Hindi ako babalik. Hindi ko kailangan ng mansyon mo, ng mga doktor mo, o ng pera mo. Ang kailangan ko ay kalayaan. Ang huling salita ay binitawan niya na may diin. Kalayaan. Isang salitang kinamumuhian ni Inigo dahil iyon ang tanging bagay na hindi niya kayang kontrolin. Ibinaba ang tawag. Napatayo si Inigo mula sa kanyang swivel chair at sinipa ito ng buong lakas. Tumama ito sa salaming pader ng kanyang opisina, lumikha ng malakas na kalabog. Kalayaan, bulong niya sa sarili, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tingnan natin kung anong klaseng kalayaan ang maibibigay mo sa anak natin kapag wala ka nang natitirang kahit isang sentimo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang private investigator. Gusto kong malaman ang lahat ng ginagawa ni Tala. Lahat. Kung saan siya kumakain, kung sino ang kinakausap niya,
at lalo na kung may binabalak siyang anumang negosyo. I want to be 5 steps ahead of her. Always. Ibinaba niya ang tawag at tumingin sa labas ng bintana, sa syudad na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Kung hindi niya makuha si Tala sa santong dasalan, kukunin niya ito sa santong paspasan. Sisiguraduhin niyang lahat ng pinto ay sarado para dito. Lahat ng daan ay makitid. Hanggang sa wala na itong ibang matakbuhan. Kundi pabalik sa kanya. Ang pagpunit sa kontrata ni Inigo ay parang isang deklarasyon ng gyera. Ngunit matapos ang init ng sandaling iyon, ang natira ay ang malamig na katotohanan. Nandito siya sa apartment ni Maya, walang trabaho, may kakarampot na ipon, at may isang buhay na lumalaki sa kanyang sinapupunan na umaasa sa kanya. Ang takot ay laging naroon, isang aninong nakabuntot sa bawat paggising niya. Ngunit sa tuwing napapahawak siya sa kanyang tiyan, ang takot ay napapalitan ng isang matibay na determinasyon. Hindi na siya pwedeng maging mahina. Hindi na siya pwedeng magpatalo. Isang gabi, habang hindi siya makatulog, binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Nakita niya ang isang folder na may pangalang ipangarap. Sa loob nito ay mga larawan ng mga disenyong bulaklak na ginawa niya noon, bago pa man siya ikasal kay Inigo. May mga wedding bouquets, mga table centerpieces, mga simpleng arrangement na nagbibigay buhay sa isang silid. Ito ang kanyang unang pag-ibig, ang kanyang unang pangarap, ang magkaroon ng sarili niyang flower shop. Isang pangarap na ibinaon niya sa limot nang pumasok siya sa mundo ni Inigo, kung saan ang tanging trabaho niya ay ang maging isang perpektong asawa. Isang ideya ang biglang sumindi sa kanyang isipan. Hindi niya kailangan ng malaking puhunan para sa isang pisikal na tindahan. Ang kailangan lang niya ay ang kanyang talento, ang kanyang laptop, at ang maliit na espasyo sa balkonahe ni Maya. Kinabukasan, ginamit niya ang halos lahat ng natitira niyang ipon para bumili ng mga sariwang bulaklak mula sa dangwa. Habang hinihimas niya ang malambot na talulot ng isang rosas, isang ngiti ang kusang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang mundo niya. Ang amoy ng mga dahon, ang pakiramdam ng lupa sa kanyang mga daliri, ito ang kalayaang hindi kayang bilhin ng pera. Binuhay niyang muli ang kanyang lumang social media page. Pinangalanan itong Ibulaklak ni Tala. Nag-post siya ng ilang mga larawan ng kanyang mga gawa. Sa una, walang pumapansin. Ngunit hindi siya sumuko. Araw-araw, gumagawa siya ng bagong arrangement at kinukunan ito ng litrato, kahit wala pang umuorder. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga puting baby's breath, tumunog ang kanyang cellphone. Isang notification. May nag-message sa kanyang page. Hi! Magkano po ang isang bouquet ng sunflowers, good for a birthday gift? Halos mapatalon si Tala sa tuwa. Ang kanyang unang customer. Nanginginig ang mga kamay niya habang nagtatype ng reply. Matapos ang ilang minutong pag-uusap, naisara niya ang deal. Isang simpleng bouquet, ngunit para kay Tala, ito ay parang isang multimilyon na kontrata. Maingat niyang ginawa ang bouquet, bawat bulaklak ay inayos niya ng may pagmamahal. Nang i-deliver niya ito, ang ngiti sa mukha ng kliyente ang naging pinakamalaking bayad sa kanya. Nang gabing iyon, isang review ang lumabas sa kanyang page. 5 stars. Napakaganda ng gawa. At napakabait ng owner. Highly recommended. Dito na ako lagi order. Kasunod ng review na iyon, nagsimulang dumating ang iba pang mga order. Isang bouquet para sa isang anniversary. Isang basket ng bulaklak para sa isang bagong panganak. Mga table centerpiece para sa isang maliit na event. Unti-unti, ang balkonahe ni Maya ay naging isang munting hardin na puno ng pag-asa. Sa bawat bulaklak na naibibenta niya, nararamdaman niyang nababawi niya ang isang piraso ng kanyang sarili. Ang kasiyahan ay dalisay. Ang pagod ay sulit. Nakakatulog na siya ng mahimbing sa gabi, hindi dahil sa mamahaling kama, kundi dahil sa kapayapaan ng isang pusong may layunin. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ni Maya, masayang ibinalita ni Tala, Maya, may malaking order ako. Isang buong event. 3 malalaking hotel lobbies ang kailangan ng weekly flower arrangement. Wow! That's great news, Bes, tuwang-tuwang sabi ni Maya. Sabi ko na sayo, your talent will speak for itself. Iyon na siguro ang pinakamasayang araw ni Tala sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang kaligayahan, tulad ng mga bulaklak, ay maisariling panahon.
Hapon na nang may kumatok sa pinto. Isang katok na mahinahon, magalang, ngunit may bigat. Inaasahan ni Tala na isang delivery man lang iyon para sa kanyang mga materyales. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang lahat ng kulay sa kanyang mundo ay tila naglaho. Nakatayo sa labas si Doña Esmeralda del Rosario. Nakatayo ito roon, perpekto ang postura, suot ang isang mamahaling puting bestida, ang buhok ay nakaayos ng walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Sa kanyang mukha ay may isang ngiting kasing perpekto at kasing lamig ng mga diamante sa kanyang tenga. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likuran ni Tala. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Hisa, bati ni Doña Esmeralda, ang boses ay malambing na parang seda. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Walang nagawa si Tala kundi ang tumabi para padaanin ito. Pumasok si Doña Esmeralda sa maliit na apartment. Ang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok. Ang tingin nito ay huminto sa mga bulaklak na nakakalat sa balkonahe. O, sabi nito, may halong pagkamangha o pangungutya. Hindi sigurado si Tala. You're back to your hobby. May dala itong isang eleganting dermal bag, ipinatong niya ito sa maliit na mesa. Pinadalhan kita ng soup, Hija. Chicken soup. Mainit pa. Sabi nila, maganda raw yan para sa mga naglilihi. Para sa apo ko. Ang mga salitang bi apo ko ay binitawan niya na may diin. Isang paalala. Isang pag-angkin. Salamat po, yun lang ang naisagot ni Tala. Umupo si Doña Esmeralda sa sofa na parang reyna sa kanyang trono, kahit gaano pa ito kasimple. Inigo told me what happened. That you tore up the contract. Huminga ito ng malalim. Alam mo, Tala, minsan, ang mga lalaki, hindi nila alam kung ano ang makakabuti sa atin. They think with their pride. Pero tayong mga babae, tayong mga ina, we think with our hearts. We think of our children's future. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Tala. Masaya ka ba dito? Sa tingin mo ba, ito ang buhay na karapat-dapat para sa isang Del Rosario? Hindi nakasagot si Tala. Napahawak lang siya sa kanyang tiyan. Tumayo na si Doña Esmeralda, tila tapos na ang kanyang pakay. Lumapit ito kay Tala at hinawakan ang kanyang balikat. Ang mga kuko nitong perpektong nakamanicure ay bahagyang bumaon sa kanyang balat. I admire your strength, Hija. Talaga. Ngumiti itong muli. Ngunit bago ito tuluyang tumalikod, lumapit ito sa kanyang tenga at bumulong. Ang boses ay halos hindi marinig, ngunit ang bawat salita ay parang yelo na tumusok sa kanyang kaluluwa. Ang isang ina, gagawin ang lahat para sa anak niya. Tandaan mo yan. Pagkatapos noon, umalis na si Doña Esmeralda na parang isang malamig na hangin na dumaan lang. Naiwan si Tala na nakatayo roon, nanginginig. Ang mainit na amoy ng sopas na dala nito ay biglang naging kasuklam-suklam. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, ngunit ang mga salita ng biyenan ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isip. Nang gabing iyon, habang chine-check niya ang kanyang email, umaasang makita ang final confirmation para sa malaking hotel contract. Isang bagong email ang pumasok sa kanyang inbox. Mula sa hotel manager. Ang subject, cancellation of flower arrangement services. Binuksan niya ito nang may kumakabang dibdib. Dear Ines Reyes, we regret to inform you that due to unforeseen internal restructuring, we have to cancel all our pending contracts for floral services. We apologize for any inconvenience. Pagkatapos noon, isa pang email ang pumasok. Mula sa kliyente niya para sa isang wedding event cancellation. Sunod. Isa pa. At isa pa. Lahat ng kanyang malalaking order. Lahat nakansela sa loob lang ng isang oras. Napatingin si Tala sa screen, ang mga mata ay nanlalaki sa isang dahan-dahang realisasyon. Hindi ito nagkataon lang. Ang unforeseen internal restructuring ay isang kasinungalingan. May isang makapangyarihang anino na gumagalaw sa likod ng lahat. Isang anino na dahan-dahang sinasara ang lahat ng pinto para sa kanya, tinitiyak na ang mga bulaklak na pinapatubo niya sa bato ay malalanta bago pa man mamukadkad. Ang mga sumunod na araw ay parang isang mabagal na pagkalunod. Ang dating masiglang balkonahe ni Tala ay unti-unting nalalanta. Ang mga bulaklak na hindi na nabenta ay nalalanta sa mga balde, isang malungkot na paalala ng kanyang bigong pag-asa.
Ang kanyang cellphone, na dati walang tigil sa pagtunog dahil sa mga orders, ay ngayoy tahimik. Ang bawat pag-cancel ng order ay isang sampal. Alam niyang hindi ito nagkataon lang. Ramdam niya ang malamig na kamay ng mga Del Rosario sa likod ng lahat, dahan-dahang sinasakal ang kanyang munting pangarap. Ang kalayaan na pinaghirapan niya ay unti-unting nagiging isang masikip na selda ng kawalan ng pag-asa. Kaya pa ba, Bes? Tanong ni Maya isang gabi, habang tinitingnan si Tala na nakatulala lang sa mga patay na bulaklak. Tumango si Tala, kahit hindi niya alam kung nagsasabi siya ng totoo. Kailangang kayanin, Maya. Para sa kanya, sagot niya, habang hinihimas ang kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Sa gitna ng kanyang pinakamababang sandali, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi nakasave, ngunit pamilyar. Bumilis ang tibok ng puso ni Tala. Nag-atubili siyang sagutin. Hello? Tala, Hija. It's me, Esmeralda. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Isang pag-aalala na alam ni Tala ay peke. Nabalitaan ko ang nangyari sa mga kliyente mo. I'm so sorry to hear that. Baka pwedeng mag-usap tayo? Gusto kong tumulong. Natahimik si Tala. Tumulong? Pagkatapos ng lahat. Hindi ko po kailangan ng tulong ninyo, mariing sagot niya. Hisha, please, pakiusap ni Doña Esmeralda, ang boses ay tila nagmamakaawa. Hindi ito para sa akin o para kay Inigo. Ito ay para sa apo ko. Ayokong lumalaki siya sa hirap. Please, pumunta ka dito sa bahay. Tayo lang dalawa ang mag-uusap. Privately. Promise, just want to help. Ang mga salitang tayo lang dalawa at gusto kong tumulong ay nagbigay sa kanya ng isang kakarampot na pag-aalinlangan. Paano kung totoo nga? Paano kung nagsisisi na ito? Desperado si Tala. At ang desperasyon ay isang matabang lupa kung saan madaling tumubo ang mga maling pag-asa. Sige po, sagot niya, labag man sa kanyang kalooban. Salamat, Tala. I'll see you this afternoon. Pinigilan siya ni Maya. Sigurado ka ba dyan? It feels like a trap. Anong mawawala sa akin, Maya? Wala na. Baka ito na lang ang pag-asa ko, malungkot na sagot ni Tala. Nang hapong iyon, pumasok si Tala sa mansyon ng mga Del Rosario. Ang lamig at katahimikan ng bahay ay pareho pa rin. Ngunit ngayon, mas ramdam niya ang pagiging dayuhan niya sa lugar na iyon. Naabutan niya si Doña Esmeralda sa sala, naghihintay, may isang tasa ng tsaa sa harapan. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting kasing puti ng mga porselana nitong tasa. Maupo ka, Hija. Umupo si Tala, pinanatili ang distansya. Ano po ang gusto ninyong pag-usapan? Humigop muna ng tsaa si Doña Esmeralda bago nagsalita. Tala, alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon. At aminado ako, si Inigo may pagkakamali siya. Masyado siyang marahas. Pero ginagawa lang niya iyon dahil natatakot siyang mawala ka. Kayo ng anak niya. Tumingin ito sa kanya nang may kunwaring simpatsya. Kaya naisip ko, bilang ina niya at bilang lola ng magiging anak mo, kailangan kong gumawa ng paraan. Gusto kong alukin ka ng isang kasunduan. Isang kasunduang mas maganda kaysa sa inalok ni Inigo. Nakinig lang si Tala, naghihintay. Bumalik ka dito, sabi ni Doña Esmeralda. Hindi bilang asawa ni Inigo, kundi bilang ina ng apo ko. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Isang buwan ng allowance na mas malaki pa sa kinikita mo sa mga bulaklak mo. Ang pinakamagagaling na doktor. Lahat ng kailangan mo. Ang kapalit. Kapag naipanganak mo na ang bata, aalis ka. Iiwan mo sa amin ang bata at bibigyan ka namin ng sapat na pera para makapagsimula ka ng bagong buhay sa ibang bansa. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ano? Ito ang pinakamagandang solusyon, Tala. Magkakaroon ng magandang kinabukasan ang bata at ikaw, magiging malaya ka. Hindi ba't iyon naman ang gusto mo? Napatayo si Tala, nanginginig sa galit. Hindi hayop ang anak ko para ipagbili. Hindi ninyo siya makukuha sa akin. Ang ngiti sa mukha ni Doña Esmeralda ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at mapangutyang tingin. Ito na. Ito na ang totoong mukha sa likod ng maskara. Talaga, tanong nito, ang boses ay matalim na. Kaya mo ba siyang buhayin?
Sa sakit mo, kaya mo ba? Natigilan si Tala. Ano nang ibig ninyong sabihin? Tumawa si Doña Esmeralda ng mahina. Isang tawang nakakakilabot. Huwag ka nang magkunwari, Tala. Akala mo ba hindi ko alam? Tumayo ito at lumapit sa kanya. Alam ko ang sakit mo sa puso, Tala. Matagal na. Bago ka pa man pakasalan ng anak ko, ipinaimbestiga na kita. Ganoon kaming mga Del Rosario. We don't leave things to chance. Parang gumuho ang mundo ni Tala. Aalam ninyo. Pero bakit hindi ninyo sinabi kay Inigo? Para saan? Para mag-alala siya sa isang babaeng pabigat lang sa kanya? Para magdalawang isip siyang pakasalan ka? Of course not. I'll let him have his little fantasy. Pero ngayon tapos na ang laro. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Tala. Isipin mo, Tala, pagpapatuloy ni Doña Esmeralda, ang boses ay puno ng lason. Ipinagbubuntis mo ang apo ko sa isang katawan na depektibo. Inilalagay mo sa panganib ang buhay niya para lang sa sarili mong kapritso. Kung mamatay ka sa panganganak, anong mangyayari sa apo ko? Ginagamit mo ang bata para itali ang anak ko, hindi ba? You are selfish, Tala. So selfish. Hindi totoo yan, sigaw ni Tala, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Mahal ko ang anak ko. Pagmamahal? O katangahan, tanong ni Doña Esmeralda, ang mukha ay 1 pulgada na lang ang layo sa kanya. Hindi mo siya kayang protektahan. Kahit ang sarili mo, hindi mo kayang protektahan. Isa kang mahinang babae na naglalaro ng matapang. Sa sobrang bigat ng emosyon, ang pagkakanulo, ang galit, ang sakit, isang matinding kirot ang biglang naramdaman ni Tala sa kanyang dibdib. Hindi ito ang karaniwang paninikip. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas matalim. Napahawak siya roon, napapahingal. Kasabay noon, isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumaloy sa pagitan ng kanyang mga binti. Napatingin siya sa ibaba. Sa kanyang puting bestida, isang mansa ng dugo ang unti-unting lumalaki. Diyos ko, G. Bulong niya. Ang paningin niya ay nagsimulang manlabo. Ang mga binti niya ay nanghina. Bago siya tuluyang bumagsak, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Doña Esmeralda. Walang pag-aalala. Walang takot. Walang awa. Ang nakita niya ay isang bahagyang ngiti. Isang ngiti ng tagumpay. Nawala ng malay si Tala habang bumabagsak sa malamig na marmol na sahig. Nasa kalagitnaan ng isang board meeting si Inigo nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang ina. Karaniwan, hindi niya ito sasagutin. Ngunit may kakaibang kaba na kumurot sa kanyang dibdib. Nagpaalam siya sandali sa mga board members at sinagot ang tawag sa labas ng conference room. Inigo, anak, sabi ni Doña Esmeralda sa kabilang linya. Ang boses nito ay nanginginig, puno ng pagpanik, isang tunog na hindi kailanman narinig ni Inigo mula sa kanyang ina. Nandito kami sa Ifuluques. Si Tala dinala namin siya dito. Ano? Anong nangyari? Tanong ni Inigo, ang boses ay tumaas, ang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Hindi ko alam. Nag-usap lang kami sa bahay, tapos bigla na lang siyang nahilo at dinugo. Inigo, bilisan mo. Hindi na niya tinapos ang meeting. Tumakbo siya palabas ng opisina, ang isip ay blanko. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salitang idinugo. Habang nagmamaneho papuntang ospital, ang bawat segundo ay parang 1 oras. Ang mga alaala ni Tala, ang huli nilang pag-uusap, ang mga salitang binitawan nito, lahat ay bumabalik sa kanya, isang masakit na akusasyon. Pagdating niya sa emergency room, naabutan niya ang kanyang ina na nakaupo, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad, ang mga balikat ay nanginginig. Mukha itong isang nag-aalalang ina. Ngunit sa ilalim ng lahat, may napansin si Inigo na hindi tama. Ma! Anong sabi ng doktor? Nasaan si Tala? Nasa loob pa, Inigo. Hindi pa sila lumalabas, sagot ni Doña Esmeralda, tumingala sa kanya, ang mga mata ay namumula. Kasalanan ko to, hindi ko dapat siya pinapunta sa bahay. Masyado siyang maramdamin. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang doktor, ang mukha ay seryoso. Family of Icas Tala Reyes? Agad na lumapit si Inigo. Ako po ang asawa niya.
Kamusta siya, Dulcie? Ang baby namin. Ang doktor ay tumingin sa kanya ng maihabag, isang tingin na nagpabagsak sa mundo ni Inigo bago pa man ito magsalita. I'm sorry, Dean Del Rosario, sabi ng doktor sa isang mababang boses. Enes Reyes had a severe bleeding episode, likely complicated by her pre-existing heart condition and severe emotional distress. We managed to stabilize her. She's out of immediate danger. Napahinga ng maluwag si Inigo. Salamat po, Dulcie. Salamat ni. Ngunit hindi pa tapos ang doktor. But, I'm very sorry. We lost the baby. Ang mga salitang iyon ay hindi agad nag-register sa isip ni Inigo. Ano po? The miscarriage was complete. I'm so sorry for your loss, Dim Del Rosario. Parang nabingi si Inigo. Ang ingay ng ospital ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. Nawala. Nawala ang anak nila. Ang kanyang alas. Ang kanyang tanikala kay Tala. Ang kanyang tagapagmana. Nawala. Napasandal siya sa pader, ang mga binti ay tila hindi na kayang suportahan ang kanyang bigat. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ina sa kanyang likod. I'm so sorry, anak, bulong nito. Pero hindi na niya marinig. Ang isip niya ay nasa loob ng kwartong iyon kung nasaan si Tala. Kailangan niya itong makita. Kailangan niyang hindi niya alam. Nagsimula siyang maglakad papunta sa kwarto kung saan dinala si Tala. Ngunit pagdating niya sa pinto, isang tao ang humarang sa kanya. Si Maya Santos. Ang mga mata ni Maya ay namumugto sa kaiiyak, ngunit ang tingin nito ay matalim na parang punyal. Puno ito ng galit. Isang galit na dalisay at walang halong pag-aalinlangan. Huwag kang lumapit sa kanya, sabi ni Maya, ang boses ay mababa at nanginginig sa galit. Maya, kailangan ko siyang makita, pakiusap ni Inigo. Para ano? Para tapusin ang sinimulan ninyo. Tumawa si Maya ng mapait. Kagagawan niyo ito. Ikaw at ang demonyo mong ina. Pinatay ninyo ang anak niya. Ang salitang pinatay ay tumama kay Inigo ng mas malakas kaysa sa isang suntok. Hindi namin sinasadya. Huwag kang magmalinis, Inigo, sigaw ni Maya, hindi na napigilan ang sarili at hindi na alintana ang mga taong napapatingin. Mula nang umalis si Tala sa inyo, ginawa ninyo ang lahat para sirain siya. Tinanggalan mo siya ng pera. Ipinakansela ninyo ang mga kliyente niya. At ang ina mo nilinlang niya si Tala para papuntahin sa impyerno ninyong bahay para lang lalong durugin. Anong klase kayong mga tao? Hindi makasagot si Inigo. Totoo. Lahat ng sinabi ni Maya ay totoo. Kaya kung may natitira ka pang kahihiyan sa katawan mo, umalis ka, sabi ni Maya, ang mga luha ay muling tumulo sa kanyang mga mata. Hayaan mo na siyang magdusa ng mag-isa. Mas gugustuhin pa niyang mag-isa, kaysa makita ang mukha ng mga taong pumatay sa pangarap niya. Tinalikuran siya ni Maya at pumasok sa kwarto, isinara ang pinto sa kanyang mukha. Naiwan si Inigo sa hallway mag-isa. Ang mga salita ni Maya ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Nilinlang niya si Tala para papuntahin sa impyerno ninyong bahay. Lumingon siya, hinahanap ang kanyang ina. Nakita niya itong papalapit. Hayaan mo na muna siya, anak. She's emotional. Umuwi na muna tayo. Ngunit habang naglalakad sila palayo, dalawang nurse ang nag-uusap sa nurse station na nadaanan nila. Hindi nila namalayan na naririnig sila ni Inigo. Kawawa naman yung pasyente sa room 302, no, sabi ng isang nurse. Nga. Sabi ng paramedic na nagdala sa kanya, she was under severe emotional distress daw. Nagkaroon daw ng matinding pagtatalo with an older woman bago siya nawalan ng malay. Grabe. Napahinto sa paglalakad si Inigo. Ang mga salitang iyon ay parang mga piraso ng isang puzzle na dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Matinding pagtatalo. With an older woman. Lumingon siya at tiningnan ang kanyang ina. Nakatingin din ito sa kanya, ang mukha ay nagpapakita ng pagkabalisa. Ngunit sa ilalim ng pagkabalisa, may nakita si Inigo. Isang kislap ng takot. Ma, tanong ni Inigo, ang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. Nasaan ka kaninang hapon? Anong oras mo nakausap si Tala? Dito sa bahay, anak.
Nag-usap lang kami nagkumustahan. Sagot ni Doña Esmeralda, umiiwas ng tingin. Anong pinag-usapan ninyo? Wala, mga bagay-bagay lang tungkol sa bata. Nag-aalala lang ako sa kanya. Tinitigan ni Inigo ang kanyang ina. Ang inang palagi niyang pinaniniwalaan. Ang inang naging gabay niya sa lahat ng bagay. Ngunit sa sandaling iyon, sa mga mata nito, sa pag-iwas nito ng tingin, sa panginginig ng boses nito sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi pagmamahal ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang napakalaking kasinungalingan. Umuwi si Inigo ng gabing iyon na may dalang bigat sa dibdib na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi ito ang sakit ng pagkabigo sa negosyo o ang hapdi ng nasirang pride. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas madilim. Ito ang laso ng pagdududa. Ang mga salita ng nurse. Ang tingin sa mga mata ng kanyang ina. Ang galit sa mga mata ni Maya. Lahat ay naghahabi ng isang kwentong hindi niya gustong paniwalaan, ngunit hindi niya kayang ipagwalang bahala. Kinaumagahan, hindi siya pumasok sa opisina. Sa halip, pumunta siya sa security room ng kanilang mansyon. Ang mga guard, na sanay sa kanyang presensya bilang isang abalang amo na walang oras para sa mga detalye, ay nagulat nang makita siya. I need the security footage from yesterday. Sa sala, utos niya, ang boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa anumang tanong. Yes, sir, mabilis na sagot ng head of security at agad na inasikaso ang kanyang utos. Sa isang madilim na silid na puno ng mga monitor, umupo si Inigo. Sa screen, nakita niya ang sala ng sarili nilang bahay. Nakita niya ang pagdating ni Tala. Nakita niya kung gaano ito kaputla, kung gaano kabaka sa mukha nito ang pagod at kalungkutan. Isang kirot ang dumaan sa kanyang puso. Nagsimula ang pag-uusap. Walang audio ang footage, ngunit hindi niya kailangan ang tunog para maintindihan ang nangyayari. Nakikita niya sa mga kilos, sa mga ekspresyon. Nakita niya ang kunwaring pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. Nakita niya ang pag-aalok nito ng tsaa. At nakita niya ang pagbabago. Nakita niya ang pagtayo ni Tala, ang galit at pagtutol sa mukha nito. Nakita niya ang paglapit ng kanyang ina, ang pagbabago ng ekspresyon nito mula sa pagiging maamo, tungo sa isang malamig at mapang-asar na tingin. Nakita niya ang mga salitang lumalabas sa bibig nito, mga salitang alam niyang tumutusok na parang kutsilyo. Nakita niya ang kamay ng kanyang ina na dumapo sa balikat ni Tala. At pagkatapos ang pagbulong. Ang pagbulong na nagpabago sa lahat. Sa screen, kitang-kita niya ang reaksyon ni Tala. Ang pagkagulat. Ang sakit. Ang unti-unting panlalambot ng mga tuhod. Nakita niya ang kamay ni Tala na napahawak sa dibdib, ang mukha ay nagpapakita ng matinding sakit. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang reaksyon ng kanyang ina. Walang gulat. Walang takot. Habang si Tala ay unti-unting bumabagsak, ang tanging nakita niya sa mukha ng kanyang ina ay isang malamig na panonood. Isang panonood na tila ba nasisiyahan pa sa nasasaksihan. I-rewind mo, utos ni Inigo sa guard, ang boses ay garalgal. Pinanood niya ulit. At ulit. At ulit. Bawat panonood ay isang saksak sa kanyang puso. Ang kasinungalingan ay hindi na isang anino, ito na ay isang halimaw na nakatayo sa kanyang harapan at may mukha ito ng sarili niyang ina. Mag-print ka ng stills ng bawat anggulo. At kopyahin mo ang video sa isang e-drive. Now, utos niya bago tumalikod at lumabas ng silid. Hindi pa siya tapos. May isa pa siyang kailangang gawin. Hinanap niya si Aling Nena, ang pinakamatagal na kasambahay sa mansyon, ang tanging tao na itinuring ni Tala na parang isang ina-inahan sa loob ng bahay na iyon. Naabutan niya ito sa kusina, tahimik na nagpupunas ng mga pinggan, ang mga mata ay namumugto. Aling Nena, tawag ni Inigo, ang boses ay mas malumanay kaysa kanina. Napalingon ito, nagulat. Sir Inigo. Nasaan ka kahapon noong nag-usap si Tala at ang mama? Napayuko si Aling Nena, ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang basahan. Nasa may pinto lang po ako ng kusina, sir. Naghahanda po ng merienda. Anong narinig mo? Tanong ni Inigo, ang tanong ay direkta, ngunit ang tono ay hindi nagbabanta. Tumingin si Aling Nena sa paligid, natatakot na baka may makarinig. Sir, wag po, ayoko pong madamay. Lumapit si Inigo. Tumingin siya sa mga mata ng matanda.
Aling Nena, kailangan kong malaman ang totoo. Para kay Tala. Ang pagbanggit sa pangalan ni Tala ang nagpabago sa lahat. Huminga ng malalim si Aling Nena at nagsimulang tumulo ang mga luha nito. Sir, patawad po. Simula nito, ang boses ay basag. Narinig ko po lahat. Sobrang sakit po ng mga sinabi ni Maam Esmeralda kay Maam Tala. Sinabi po niya na alam na niya ang sakit sa puso ni Maam Tala noon pa. Napabigat lang daw po si Maam Tala sa inyo. Napatikom ng kamao si Inigo. Ang bawat salita ni Aling Nena ay isang kumpirmasyon sa halimaw na nakita niya sa video. Tinawag po niyang makasarili si Maam Tala, pagpapatuloy ni Aling Nena, humihikbi. Sabi po niya, hindi raw po karapat-dapat si Maam Tala na maging ina ng apo niya. Na mas mabuti pang kunin na lang daw po ang bata at paalisin si Maam Tala. Napapikit si Inigo, ang sakit na nararamdaman ay hindi na niya halos makayanan. Narinig ko po ang sigaw ni Maam Tala tapos po ang kalabo. Paglabas ko po, nakahandusay na po si Maam Tala sa sahig duguan. Hindi na natapos ni Aling Nena ang sasabihin, napahagulgol na lang ito. Sapat na. Narinig na niya ang lahat ng kailangan niyang marinig. Salamat, Aling Nena, sabi ni Inigo, ang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy.